Hello, so ito yung reading natin for collectives, collective love reading. Wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Lalo na kung tinatawag ka ng video na ito na panoorin, maaaring meron kang dapat marinig dito. So let's start. What do we have here? Collectives. Ako po pala si Madam P, ano? Follow nyo rin yung aking Facebook page, Madam P. Hashtag Madam PTV kung gusto nyong isearch sa Facebook. You do have your strength card. What's with the strength card? Strength card is clarified by the Magician. Dalawang major arcana. The King of Cups. And the High Priestess. Ayan, major arcana ulit itong the High Priestess. I feel like you're dealing with someone na spiritually connected ka dito sa taong to. And with the Magician, maaring nakikita mo tong person na to as someone na very attracted ka sa kanya. Especially sa physical or sa mga angking talents or talino or kung ano man no, na meron sa kanya. And I feel like with the King of Cups, I see a lot of love here. So nandun yung emotions mo para dito sa taong to. Kaya lang with the Eight of Swords, nakikita natin na hindi mo may open up yung sarili mo sa kanya. So, ano yung main energy ng person na kakonect mo? Six of Coins is here, followed by the Eight of Coins. Focus siya sa career niya ngayon, money-making energy. The Two of Cups and the Hanged Man. Okay, so you could be dealing with someone na nasa isang connection or relationship with the Two of Cups and the Hanged Man. So, naka-stay or naka-stuck siya dito. Yeah. So, maaaring ito yung nagiging dahilan na kahit sobrang fascinated ka dun sa tao, hindi mo magawang mailabas yung feelings mo or emotions mo kasi pwedeng siya ay already committed. Na nakikita natin, focus siya ngayon sa kanyang career, sa money, meron siya mga binibuild or inaayos ngayon financially. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Hindi ko to kukunin, masyadong marami. Eight of Swords. So, nagpakita na to kanina sa'yo, sa side mo. So, nakikita natin yung emotion mo nga dito sa person na to, hindi mo mailabas or hindi mo masabi sa kanya. And, you do have here the Two of Swords. And the Eight of Cups. Pero nandun yung hoping ka, no? Sana in the future, magawang masabi ko sa kanya kung ano man yung mga emotion ko. So, part of you is hoping sa future. And, with the Two of Swords, parang indecisive ka ngayon regarding sa connection ninyo. Hindi mo alam kung ano ang... May times nga hindi mo na alam kung ano ang totoo or sa hindi. Kasi nga, nakakapagpagulo sa'yo yung mga nangyayari or nagiging connection ninyo nitong person na to. Hindi mo na alam minsan kung ano yung paniniwalaan mo,
nararamdaman mo yung spiritual connection pero parang may kulang or may hindi mo alam kung anong dapat mong gagawin. Parang ganun. Yeah. So, ano yung emotions ng person na to para sa'yo? Four of Coins is here. Nine of Wands and Knight of Swords. Well, eto, unfortunately, more on money talaga ang focus niya. With the Nine of Wands, may mga challenges siyang kinakaharap or pinagpo-focusan nga na may kinalaman sa money. And the Four of Coins, yan. Tinatry niyang mag-ipon, mag-focus sa maybe yung iba may kinalaman sa pagta-travel, pero yung iba wala naman. It's just that masyadong nagfo-focus itong person na to sa kanyang career. Meron siya binubuo, maybe ideas or what. So, gusto niyang i-secure muna yung finances niya. So, ano nararamdaman niya towards you? The Nine of Cups. Nakakita kasi tayo dito ng other options eh. So, pwedeng actually, hindi ko nakukuha yung energy mo. But rather, etong person na to, kung wala siyang other options, it could be open siya sa other options. Pero kung meron, halimbawa meron siyang kakonek or karelasyon, medyo nandito yung focus niya ngayon. Pwedeng I feel like okay or happy naman siya pagdating doon sa connection or relationship niya ngayon. And yung iba, wala namang connection or communication sa inyo. So with the Page of Coins and the Five of Wands, medyo mahirap ngang ilaban sa part mo yung connection or emotion na nararamdaman mo para sa kanya. So in the future, the Empress is here, followed by King of Cups. Bottom of the deck is the Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Two of Coins is here, Knight of Cups. Well, ito naman kasi talagang dapat mong gawin. Mag-focus ka sa self-love, self-care with the King of Cups. Love yourself. Parang yun din yung advice sa'yo. Why? Kasi if you feel like may spiritual connection kayo, especially yung soulmate or twin flame, mas maa-attract mo yung person na ito kung hindi ka maghihintay, hindi ka maghahabol sa kanya. And if you are just going to focus with yourself. Self-love. Diba? Maging masaya ka sa nangyayari sa'yo, pagmamahal mo sa sarili mo. And kusa na lang kasi the Knight of Cups, nakikita natin, mas napupukaw mo yung attention or mas na-attract sa'yo itong person na to once you start on focusing on yourself. The Two of Coins, mas nagiging mas balance yung energy ninyo.
the moment na magsimula kang mas mag-focus sa sarili mo and instead of focusing on your connection. Okay? So, nakikita natin unti-unting na-attract yung person na to in the future sa'yo. Pero sabi ko nga, once na natutunan mong mag-focus sa sarili mo, doon mo mas nakukuha yung attention at yung attraction mula sa kanya. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.